Sir Glenn. Hello, Happy New Year. Welcome 2021. Sabi nga, bagong pag-asa, bagong taon, bagong buhay. Salamat sa Diyos, nakaraos ng 2020. Muli po, sa kalimang pagkakataon, mula nung nakaraang December, ang bayanihan sa bayan ni Juan. Ako po ang inyong Kuya Glenn Garcia Gibanya, nakilala po sa Candelaria bilang Bukal Bangis. Ay muli pong nagagalak at tayo magkakasama ulit ngayon. Lalo na pong ating kumpare, kaibigan, kasangga mula po sa Tiaong, Kuya Ponciano Campos Jr. po. Si Kuya Ponch po. Hello po. Yan. At sa ating pong bonggang-bonggang, sabi nga ay pambagong taong guest. Lucky color yata natin ngayon, yung kulay pink. Mula po sa isla ng Panukulang, Quezon, Arwin Ripacio Aquino. Tayo po sasamahan niya, isang oras po ulit. Natalakayan, bayanihan sa bayan ni Juan. Muli po, ako si Kuya Glenn, ibibigay po muna ulit kay Kuya Pon. Yan. Salamat po, Bukal Bangis, Kuya Glenn. Magandang hapon po sa lahat. Siyempre po, babati rin po tayo. Nung nakaraang pong episode 4 ay wala po tayo. At kadahilanan po ang aking mother ay nag-birthday. So, belated ulit. Happy birthday sa mother ko. And sa lahat po ng nanonood sa ating programa ngayon ay sa Bayan ni Juan, ay bumabati po ako ng magandang hapon sa lahat po ng ating televiewers dyan. At siyempre po, binabati ko ang ating founding chairman, national chairman, si Sir Elmer Francisco. At ang lahat po, Happy New Year, Happy Three Kings. So, belated Merry Christmas. Okay po, So, magandang hapon po sa ating lahat. Yes. Happy Three Kings. 3 hari, 3 tayo ngayon. Yun. Kaya pala yung ating isang sabi nga hindi nakarating, naligaw, Haring Mago. Dahil mahaba po ang ating talakayan, hindi po kahaba ng oras natin, ibibigay ko po yung pagkakataon sa ating buwan naman ng guest. Sa taon ng 2021, ang ating harvest time. Taon ng ating pag-aani ng mga biyaya mula sa Diyos. Kuya, Ate, Arwin, Ripacio Aquino, pwede ka na pong magpaalala. Hello po, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon. From Patnanungan, Quezon. Kinagagala ko po kayong makasama at makita mga kasamahan ko po dyan sa Jeepney Superhero sa EFI family. Hello po. Hello. Nakabahan lang po ako. Okay lang yan. Okay lang yan. Sige po, okay lang po. Ganun po talaga ang sabi nga first timer, nanganganay, ay wala naman pong problema. Sabi nga ay tayo ay kabado. Lahat naman po ay sabi nga ay nag-uumpisa sa unang hakbang. Upang makarating ka sa iyong patutunguhan, kailangan umpisahan mo. Kung nadapa, sabi pa ng iba, gumulong at doon sa banda-banda roon, tumayo. Para nga naman ang sabi, hindi ka doon nadapa, hindi ka doon tumayo. Medyo lumayo-layo ka ng konti, ibig sabihin, may natutunan tayo. Tama. Napapala tayo dito, natisod tayo. Alam pa, meron pala diyang sabi nga obstruction, banda-banda layo tayo ng konti bago tayo tumayo. Sigurado hindi na ulit tayo madadapa dyan. Tama. Dahil ang ating nga pong programa ngayon ay tumapat po sa napakapalad na araw, pinagpalang Happy Three Kings. Ganun pa rin po sa bayanihan. Hapon lamang po ang inyong Kuya Glenn, si Bukal Bangis, ay maghapon pong naging abala sa pagbibigay po ng mga tulong, regalo. Yun nga po ay humabol pa, paskuhan pa rin. Kung naman sa pamamagitan ng ating kaibigan, Konsyal ng Bayan ng Candelaria, Quezon, Konsyal Aileen Malabanan Del Llosa, ay nakalambing po ng 2,000 food pack
para Grabe, regalo dami. sa mga PWD Candelaria. Congrats. Napakarami po Congrats. at saka quality po Maraming naman. natulungan. Kunting, opo. Napakapalad po ng mga PWD sa Candelaria sapagkat sa pamamagitan nga po ni Kunsiyala Aileen Malabanan Dillosa, ang kanya po namang nilambing ay hindi naman po sa pamumulitika, kundi Pasko naman para sa lahat, ay yung ating pong napakabait at mahal na Congresswoman Dr. Helen Tan. Maraming Yun. salamat po sa inyo at napakarami pong mga taong may kapansanan ng inyong pinasaya pa kahit sabi nga ay nung linggo yata ay parang tapos ng Paskuhan ay 3 Kings ngayon. May mga pamahiin tayo kasabihan na parang ang Paskuhan ay pagkatapos ng 3 Kings ay natutuldukan na rin yata yung pagbibigay ng papasko. Yan naman po yung kinalakihan na natin. Kaya sabi ko, pwede namang araw-araw ay Pasko. Tama. At Araw-araw. yung aking pong sariling grupo, yung tinatawag po nating God is Able Community Foundation po namin ng mga PWD. Yan po naman yung sarili kong initiative. Sa pamamagitan po ng ating coordinator, Rizal Province President po ng CCW Superhero, Kuya Sir William Espina. Nag-isip po kami dalawa na sa February 14, araw ng mga puso. Co-coordinate po natin kaya ating CCW Superhero National Founder President Elmer Francisco. Nakaaraw ng mga puso, maraming puso ang muling sasaya. February 14 po, meron tayong another gift giving project. Lagi po kayong magugulat bakit sector po lagi ng PWD ang aking priority. Kapag ako po mismo ay may kapansanan, hindi po nakakarinig ng kaliwakang tenga, nahirapan po magsalita, ako po hindi nyo masisisi na pinakamalapit sa puso ko ang sektor ng mga may kapansanan. Kaya po kapag tutulungan namin, Sir Boss Elmer Francisco, Sir William Espina, Kuya Poins, si Arwin bilang ating regional secretary, Yes po. gawan po niya ng paraan na yung ating mga sponsor, mga private po yan, para wala pong masabi yung mga nanunungkulan, ay makapagpasaya tayo ng mas marami pang tao. Yan, ganyang uri ng bayanihan. Araw-araw po pwedeng Pasko. Dahil Tama yan. ibigay po natin ng galing sa ating puso, sa kalooban natin, ay hindi na baling sabi nga tayo laging nag-aabot kaysa tayo ang inaabutan. Tama po. Sabi nga po lagi ay it's better to give than Than to to receive. receive. At yung isa pa nating bantog na bantog ngayon, this world is full of good people. If you can find one, be the one. Yun. Ang mundo nga po punong-puno ng napakaraming mabubuting tao. Pero kung hindi ka man nakatagpo ng isa, ikaw na yung maging isang mabuting yon. Malasakit, puso, pagmamahal. Kaya ang ating bagong taon tayo masaya na sa pamamagitan ni Boss Elmer Francisco, DCW, Superhero, buong kalabarton, sinama ng Central Luzon ni Kuya Poins, ay ako'y nagagalak kapag kahit po limitado ang aming resources, sarili lahat ng ating diskarte, hindi po naman bilyonaryo si Boss Elmer Francisco para sabi nga nandyan ang lahat. Yan po nakapagtutulungan. Sabi nga, kayang-kaya kung sama-sama. Kaya tayo may mapalad ang CCW, Coalition of Concerned Workers, Superhero, ay hindi natigil kung paano ang buhay ng mga kapwa Pilipino, lalo na po yung mga nasa maralitang sektor, urban poor, ay ginagawan po ng paraan ni Boss Elmer Francisco kung paano aangat. Paulit-ulit ko pong pinanunood yung kanyang video nung siya'y kumandidatong senador sa interview po ni Karen Davila ng ABS-CBN. Tumatak po sa kaisipan ko, sa puso ko na kanyang tanging layunin kung bakit siya nagbalak sa Senado ay upang yung mahihirap ay magawan niya ng paraan sa pamamagitan ng kanyang sariling diskarte, mahango niya sa kahirapan. Hindi po natatapos tuwing eleksyon lang yan. Kaya nga po ako'y nagagalak, 2019 pa ang interview sa kanya ngayon. 2021 na, pero nandun pa rin, nag-aalab yung damdamin niya na makatulong. New normal, bagong trending, bagong viral.
bagong application po, cashless. Meron po tayong inilabas na EFI wallet, Elmer Francisco Industry, na para din lang po siyang isang uri ng Paymaya, GCash, nakaskas lang, barcode lang. Yan pong mga system na yan. Kapag po natutunan natin, nag-adapt lahat ng establishment, wala ka na po dudukutin sa bulsa mo kundi cellphone mo. Hindi ka na po hahawak ng sukle o mag-aabot ng bayan. Barcode lang po. Kaya nga po sabi natin, maaaring sa pagbabago ng panahon, kung may pandemya man, may natututunan po tayo. Hindi po nawawala ang pagdadamayan, pagmamahalan, pagbabayanihan. Kaya nga po si Kuya Pons, ako'y nagagalak. Nakadami nga po ng pwede maging programa, topic, pumasok sa aming mga puso at kaisipan, bayanihan sa bayan ni Juan. Ang ganda Ako ng topic Opo. natin. Nag-ugat po yan doon sa kanyang Bayanihan Foundation. Kuya Pons, pagpatuloy mo nga ulit yung Bayanihan Foundation. Opo. Salamat, Kuya Bukal. Kasi naisip natin noon kasi dapat talaga sa panahon ngayon, dapat buuin natin yung pagbabayanihan ulit, ibalik natin. Kasi tayo-tayo lang din na magtutulungan, wala nang iba. So yung foundation ko po, yung One La Bayanihan, nag-start po yan 2013 pa. So hindi po siya ganun kasikat, pero kahit papano po, marami po yung natutulungan. Ano po? So ang mission natin dito sa Bayanihan, sa One La Bayanihan Foundation ko, ang purpose lang naman din po nito ay makatulong sa lahat. So makatulong sa mga nangangailangan. Ano po yung ating mga programa dito? Meron po tayong mga programa na kung saan nagkakaroon tayo ng livelihood program. Noong wala pa pong pandemic, marami po tayong mga kaibigan, iba't ibang company, industry, na kung saan nagbibigay silang programa ng mga pang-livelihood. So before pandemic po, nagbibigay na po tayo ng mga pang-livelihood. So natigil lang po ito nitong pandemic. So noong wala pa pong pandemic, nag-ano po tayo, nagpipiding. Sino po mga pinipiding natin? Mga malnourished na bata, ang kulang sa timbang. Yan po ang kalimitan na pinipiding natin. Session po yon. Kumbaga po ay programa siya. Hindi siya basta activities lang. So nagkaroon tayo ng ganun pong programa. Ano pa po, pag may kalamidad, may sakuna, may lindol. Before the pandemic po, nagkaroon tayo ng mga volunteers, ang One La Bayanihan Foundation, na kung saan, halimbawa po, mayroong kalamidad, meron po tayong mga volunteers, kahit taga-repack, malaking bagay po. Yun po yung aming way ng pagbabayanihan. So kaya po nung naisip natin tong bayanihan sa bayan ni Juan, naisip ko po magandang programa, maganda po nating title to sa ating programa sa CCW Superhero. So panugma siya sa mga gusto ko rin pong mangyari. Kumbaga po, at ikaw din, Sir Bukal. Kasi yung noon pa man, dati pa man, ito na yung layunin talaga natin. Kahit hindi tayo mga politikong tao, mga politician, ako, never ako naka-experience na maging kahit tumakbo, jogging lang po ako. Pero si kapatid na Bukal, naka-experience yan. Pero ganun pa din po ang layunin natin ay makatulong sa kapwa. Yun po ang essence. At ang pagtulong po, hindi po yan napapanahon. Hindi po yan tuwing sabihin nating Christmas, hindi yan tuwing bagong taon, at lalo pong hindi tuwing election lang. Ngayon po, nakita ko po yung puso ni Sir Elmer dito sa programa natin. Ang puso ni Sir Elmer ay talaga pong para makatulong sa ating lahat, lalo na sa ating mga kababayang hikahos, naghihirap, kung paano may angat ang antas ng kanilang pamumuhay. Yan po yung sinusolusyonan niya. Kaya nga po nung nabanggit mo, Sir Bukal, yung na-interview siya ni Karen, iba yung iba yung kanyang atake do sa ibang mga, sabi natin, politiko. Kasi yung sa kanya may puso talaga na ang layunin niya hindi lang makatulong pag-eleksyon, kundi pati walang eleksyon sa araw-araw na pamumuhay, may angat yung estado ng pamumuhay. Kaya nga po nung nabanggit mo yung EFI wallet, alam niyo po, nung pinag-aralan natin to, napakalaking tulong po nito sa atin. So ito po yung papalaganapin natin under ng CCW Superhero.
itong EFI po na to, sa lahat po ng nakikinig, sana maka-download kayo nito. Libre lang po itong pagda-download nito. May apps po kasi ito. Pwede nyo po itong i-download sa Google Play Store. So pag na-download nyo to, may registration doon, free po yan, wala po yung bayad. Ano po ang benefits niyan? Sabihin ko na rin po. Ang benefits po niyan, unang-una, para po kasi yung GCash, yung nabanggit nyo po. Para po yung GCash na kung saan pwede mo siyang lagyan ng laman at pwede mo itong magamit sa sa mga susunod nating mga merchant. Kasi meron pong tinatawag na barcode. Kung ikaw po ay isang miyembro ng CCW, sakang coordinator ng CCW, meron po tayo nakuhang merchant. Itong merchant na to, halimbawa po gasolinahan. Sa Candelaria, Quezon, halimbawa, ikaw ay isang merchant ng CCW, ng EFI wallet. Meron kang gasolinahan. Merong 1,000 membro ang CCW. Saan po ang takbo niyan pag nagpagasolina? Alam niyo po kung saan? Sa inyo po. Bakit? Ikaw po bilang merchant ay makikinabang dyan sa EFI. Kasi lahat ng miyembro, ang possible po na takbo niyan ay sa inyo magpapagasolina. At kami naman pong nagpapagasolina ay meron po kami tinatawag na points. So ito po ay parang point system na kung saan pwede ko naman itong magamit sa inyong gasoline station. Pwede ko po itong magamit sa inyong sari-sari store. Kung saan establishment na nakipag-connect po sa amin sa CCW. Yun po ang kagandahan nitong EFI at saka po ng pag-merchant sa amin. So actually po, ang ating itong CCW, kumukuha po tayo ng mga sabihin natin yung mga i-endorse po natin ng mga business. Yan po yung isa sa tulong natin. Dahil marami rin po tayong followers, pwede po tayong makatulong sa mga negosyo nyo. So kami po yung magpo-promote. So yun po yung isa sa pinag-uusapan namin ni na Bukal Bangis, ni na Sir Elmer. Yan po ay malaking tulong sa ating lahat. So doon pa lamang po sa bagay na yon, marami pong Pilipino, maraming tao matutulungan. Hindi po ito sa panahon lang ng eleksyon. Ang CCW po, ano po to, habang tumatakbo po ito ng tatakbo, ano po? So pang matagalan na po. So yun po ang kagandahan sa ating CCW Superhero na programa ni Sir Elmer, yung EFI wallet. Ano po? So yun lang po. Sir Bukal. Ano naman natin po Sir Arwin? Yes, inaantok si Arwin na pakilala po natin si Arwin. Siya po ay nanunungkulan sa local government ng Panukula. Siya nga po ay mahal na mahal ang kanilang tatay ng bayan, ng mayor. Kaya bibigay ko po sa kanya pagkakataon. Kuya Arwin, ikaw na po muna. Nakapagpaalala ka. Hello po. Maganda naman po. Bayan ng Patanungan po, Arwin Aquino. Batiin mo Sir Arwin ng mga kaibigan natin dyan sa Patanungan. Sa Pogi Islands. Sino mga gusto mo batiin dyan? Shout out mo naman. Batiin mo muna. Shout out po. Para po sa aking sa aming buting Mayor Roderick M. Larita. Vice Mayor Alvaro Demin po at Sangguniang Bayan na talaga naman po ang bayan ng Patanungan hindi nila pinapabayaan. Yung pong sa bawat mga kailangan ng mamayan dito ay natutugunan po nila kahit hindi man po ganun pero papareho po at wala pong damangan ang ginagawa nila. Kaya po ang bayan po ng Patanungan ay isa sa maayos maganda pong puntahan. Kaya po hindi po sila tulad na lang po dito sa aming mga karagatan po talagang talaga po nagkakaisa ang bayan ng Patanungan sa pamamahala po ng aming mayor. Talagang supportive. Gumaganda. Madami ba diyang sa Patanungan, madaming mga beach? Bali po, mga pasyalan. Opo, marami din po. Talagang yung mga local tourists po dito dito po sila dahil po dito may maraming formation, rock formation po sa... Wow, maganda Opo. So, Sir Arwin, ano po yung mga na-experience mo na po na bayanihan po? Kasi tayo ngayon, ng program natin, nasa bayanihan. So, naka-experience ka na po ba ng, for example, pumunta kayo sa ganitong
lugar, samahan, namigay ng ganito, pagkain, relief, etc. po. Ay, opo, nung po akong nandun pa po ako sa Alabat, Quezon, sir, ay Apo. member po ako ng YLS, yung Youth Leadership Summit po, kasama ko po ang mga Wow. tapos po ay malagi na po ako dito sa bayan ng Patnanungan. Marami na rin po akong paanohan na tulad na lang po mag-coordinator po ng mga kudsal, tapos po kay Mayor po. Bali po ang aking na-experience po bilang isang natanggap nga po ako dito, napapasok nga po ako dito sa LGU ng Patnanungan, ay marami na rin po akong karanasan ng karanasan sa mga bayanihan. Tulad na lang po ng bawat bayan na bawat barangay pong pinupuntahan namin sa pagbibigay na lang ng relief, yung po tayo na sa pandemic po, tulad na lang po ng COVID na dinadanas natin po ngayon, ay talaga pong kahit saan po kami pumupuntang barangay, mabigyan lang po ng tulong galing po sa government ng gobyerno. Yun nga po. Saka po, isa pa po ang natin yan, ang bayan po ng Patnanungan ay isa sa nasalanta rin po ng Bagyong Ulysses na napakong nasirang bahay at mga kababayan namin po dito ang talaga pong Bumaha rin po dyan noong bumaha po dyan. Bumahag po sa bahaging parte ng yung pong, pero dito po sa bayan hindi po gaano dahil po ang aming pong bayan ay mismong bayan, sir, ay kalapit po ng dagat, kaya po possible dyan mga malalakas ng hangin, opo, mga storm surge. so, bawat bayan, barangay na pinupuntahan namin, kami po ay may mga dalang mga relief, mga panlatag, banig na binigay po namin sa aming kababayan. Yun po, maganda. Napakaganda po ng kanilang ginagawa sa Patnanungan, Quezon po. Patnanungan, Quezon, sir. Yan po yung lugar na kung tawagan ay Pogi, Pulilio Group of Islands. Sapagkat ang Quezon Province po ay daming tawid dagat. Kaya po na-isolated sila noong nagsunod-sunod po yung 4 na bagyo. Nakakadurog po ng puso na napuruhan sila. Pero hindi sila napuruhan ng paghahatid ng maraming biyaya sapagkat napakahirap po, lalaka ng alon. Talaga pong napakahirap ng ang bayan namin puntahan, lalo po talagang ang karagatan natin ay sobrang nakadepende sa panahon ng pagpunta sa inyo. Naaabot po ba kayo ng mga relief dyan o kailangan pa po ng relief? Magpapadala pa po ulit tayo. Ay kailangan pa po talaga. Talaga po yan. Mga kababayan, narinig po natin mismo doon sa site ng munisipyo na pamahalang bayan ng Patnanungan, Quezon. Hanggang ngayon po, kailangan pa nila ng tulong, relief, ayuda, biyaya, regalo. Bahala po kayo kung ano itatawag niyo. Yung po naman ay kahit paano, kung sila man ay may quarantine doon, may protocol, siguro naman po hindi para hindi makarating ng mga tulong natin. Hindi dahilan na baka naka-lockdown yung lugar ay hindi na tayo magpapadala. Hindi po. Yan po ay nasa pagkakaroon ng coordination, tamang communication, pag-uusap. Nakakalungkot lang po, kaya pala wala nakarating na tulong, ay wala nagsasabi na may nangangailangan ng tulong sa lugar na yan. Kaya nga po yung ating mga kaibigan na nagpasko, nagbagong taon, nandyan sa Pogi, Group of Islands na yan, ay talagang sabing mapalad tayo na hindi pinagyo. May bahay na sisilungan, may kamang matutulugan, may pagkain makakain. Sila halos wala na silang lahat. Sabi nga ground zero. Kaya ako po nalulungkot na yung Quezon Province ay kung bakit laging ang bagyo papunta ng bandang Aurora. Hindi po maiwasan na unang dadaanan itong ating mga kababayan.
Madaming nagchat-chat sa atin dati kasi noong sumalanta ang bagyo, yung mga volunteers natin, mga coordinators, nagsabi na sila on the spot, binabaha talaga sila. Kanyang Lopez, yung Lopez, sobrang lalim nung naging baha dyan. Ayun nga po, at yung ating pong kaibigan sa Lopez, si Kuya Anthony Kuya Meriano, Anthony, ay baka Oo. po maririnig ng kinauukulan. Siya po yung napakaganda na kanyang ipinasok na project. palaisdaan niya, Farm to Market Road. Parang isang pa rin naman po para sa mga magsasaka, mga kababayan nga sa Lopez. Isang napakagandang plano, kalsada, matibay, matiwasay na may dadaan ng mga produktong agrikultura. Pero nakakalungkot, paulit-ulit ang panawagan ni Anthony Meriado. Hindi naman po ang sarili, kundi para sa bayan ng Lopez. Pero yung kanyang project proposal, tinanggap po naman ng mga kaukulang ahensya, pero wala pong nangyayaring action. 2018 pa yan. Yan. Kaya kung may Ayan na makikinig ngayon. po, makakarinig, mga kaunawa, nasa inyong ahensya, mga papel na yan. Hindi naman tulugan. Nakakalungkot po, trilyon ang pondo ng Pilipinas. Pero yung ating mga kababayan na laging lubog sa baha, Lopez at Timunan, ay huwag niyang pagdamutan. Kaya nga. Nakakaawa po, ayaw ko pong bumatikos kasi bagong taon. Nakapagpatawad na tayo ng Pasko. Pinatawad pa uli natin ng bagong taon. Kaya nga po sabi natin, tao lang nagkakamali, pero yung para sa tao, ay ibigay sa tao. Huwag paasa, huwag paasahin. Kasi ang pagiging public servant is public trust. Hindi ka man po para inilagay kayo para maging Panginoon. Kami, nung bumoto sa inyo, nagluklok, ay sabi nga nyo, pag panahon ng eleksyon, 24/7 ako'y maglilingkod sa inyo. Huwag lang sa oras na ako ay lumilimlim. Huwag lang sa oras na katabi ko ang aking asawa. Pwede niyo akong ambalahin sa lahat ng oras. Pero pagkatapos naman kung manalo, ay ang inyo namang isasagot, nangako na nga, tutuparin pa. Nakakahiya po, nakakalungkot. Yan ang ano natin. Yes, Filipino politics. Bakit po Yan hindi ang- tayo tumulad sa ibang bansa? Isang araw lang ang eleksyon. Pagkatapos bumoto, ano man ang resulta? Sama-sama, may ngiti sa labi. Para sa bayan, para sa pagbabago. Kasi kaya po tayo napapag-iwanan. Nakakalungkot, babalikan na naman natin. Nung panahon ng Hapon, nung panahon ng ganito, ni Marcos, tayo dapat ay superpower na, asensado na, katulad ng Singapore. Pero hindi po panahon ng pagsisihan niya, panahon po ng pagbabago, ng pagbangon, ng pagtutulungan. Alam ko po, sa kabutihan ng inyong mga puso, nariyan pa rin ang malasakit para sa bayan, para sa bansang Pilipinas. Kaya nga po nakakalungkot. Wala na po tayo tutukuyin. Alam nila sa kanilang mga Tama. sarili kung ano sila, kung sino sila. Kung ginagampanan pa nila yung sinumpaan nilang paglilingkod sa bayan. Sabi nga, oh help me God, tulungan nawa ako ng Diyos. Kasi sana ako ng langit. Kasi ang paglilingkod po sa bayan ay paglilingkod na rin sa Diyos. Kaya Diyos din po ang inyong makakaharap pagkatapos ng tamang panahon. Tama po. Para sa atin lahat, ako man po, ang perfectong tao, lahat po tayo may pagkakamali, may pagkukulang. Pero sana laging mangibabaw ang kabutihan, ang pagmamahal sa kabayan, sa kapwa. Please po, bayan muna. Lalo nga po ngayon, sabi nga, siyam na buwan na lang, kung tuloy man ang eleksyon, filing na naman, October 29, 2021. Last day ng filing of candidacy sa national, presidential, local election ng May 9, 2022. Kung yan po ay hindi magbabago ang kalendaryo ng COMELEC, magpapatuloy po yan. Sana lang po pakiusap. Ang inyo po sanang paglawak sa pamumulitika ay pagbabahagi ng inyong pagmamahal sa taong bayan. Hindi po pagtataas ng inyong mga sarili. Baguhin na po natin. Sabi nga po, dahil lahat ay tinawag ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan kung paano paglilingkuran ng ating bayan, sana naman po tumbasan natin ng katapatan at pagmamahal. Pagmamahal
tinawag ng tungkulin public servant. Tama yun. Kasi nakakaawa po ang ating mga kababayan, lalo po yung mga nasalanta ng kalamidad. Ang Quezon po, nakakalungkot, nakabilang linggo lang, at muna, kasagsagan naman ang ulan. Lubog na naman sa baha. Hindi po kasi natin kasalanan tayo ay laging may kalamidad. Ang nagiging kasalanan po, pag pinabayaan natin, walang makain, walang gamit. Samantalang, sabi nga ni Pangulong Duterte, laging nandiyan na. Zero calamity, zero casualty. Dapat walang madidisgrasya. Hanggat maaari, walang mamamatay, walang masasaktan. At hindi dapat magugutom. Kasi nandiyan na nga eh. Iniba na nga ang sistema. Napakaganda na ng food pack ng DSWD. Kaya lang, di pa rin maiwasan kung sino yung mga lintik na nagbibigay ng bigas sa DSWD. Ako mismo nakatanggap. Nasa kahon, tuwan-tuwa ako. DSWD. Pero ang bigas, hindi po pwedeng kainin ng tao. May mga naglalakad pong gumagalaw na kung ano-ano. Bukbok. Yan po, isa kong pakiusap. Baguhin na po natin, ngayon 2021, pakiusap, DSWD, wala na po sana makikita ang ganyang bigas. Na kung ano mang klaseng tawag dyan, bukbok, anay, kung ano man insekto. Sapagkat nakakaawa po, yun na lang po ang pag-asa nilang isusubo sa kanilang mga tiyan, sa kanilang bibig. Pero hindi naman maisasaing, hindi maluluto. Nga po, pag binigyan natin ng tulong, ayuda, regalo, ano man, sana nga po yung tuwa nila, hindi na mababawasan. Huwag na pong maulit yung pinagdaanan natin ng karaang lockdown. Yung po naman lahat ay natuto tayo, tatayo, magbabago. Nga laging sabi nga, isusulos yan pag may problema. Wala po tayong para ibagsak dito o ilubog. Lahat po natin ibabaguhin na yan. Bagong taon po tayo. Tayo po ay laging sabi nga, magbayan niya, magdamaya, magpatawaran, mahalin ang bawat isa. Wala po tayong kalaban. Lahat kakampi. Napakasarap po kasi mabuhay nung lalabas ka ng bahay mo, matutulog ka ng mahimbing, wala kang iniisip kundi kung paano ka pa makakatulong sa kapwa. Napakasarap po ng ganyan, matulog ng mahimbing, mananalangin sa Diyos, magpapasalamat. Another day, another blessing. Tuloy-tuloy lang po ang buhay. Kuya Paul, balik muna tayo sa ating mga programa dyan, iba't ibang grupo. Sundutan ko lang yung nabanggit mo, no? Dun sa kay Sir Anthony, kausap ko kasi yan sa phone. 2018 yan, na-approve na. Ang siste dyan, may pumipigil nung kanyang pumipigil ng project. Ang nakikita kong dahilan, siguro, hindi sila yung makikinabang. Kaya may pagpipigil doon sa project na yon. Kasi ang proponent niyan, kasama nitong si Anthony. So, kumbaga, hindi siya mismong sa local. Iba yung proponent ng project na yon. So ang nakikita ko dyan ay may pumipigil at yun din po ang napag-usapan namin. So dapat hindi po ganon kasi yung programa makakatulong yun sa tao eh. Saka makakita ng farm to market road na approved na bago may pipigilin pa ay para sa bayan yon, para sa tao yon. Malaking bagay yon lalo na sa mga taga Lopez. Kasi yung kanilang mga agrikultura, yung mga produkto nila, madali nila tong kumbaga, madali nila tong ma-dispose, madali nila makakakuha. Pero pipigilin pa dahil lang sa greediness, sa katakawan, mali po yun. Napakapangit na gawa yon. Ang politics, ang paglilingkod, hindi po yung hinahaluan ng negosyo sana. Kasi dito sa atin, business na eh. So, tumatakbo para gawing negosyo. Tayo naman mga Pilipino, tayo mga nagbubuwis, sanang pasok sa kanila. Hindi ko naman nila lahat, pero napakarami po talaga na sabihin natin na corrupt. Pero sana naman wag na po, maawa naman kayo, lalo na ngayon. Pandemic, lahat po nakaranas ng hirap, lahat nakaranas ng gutom. Bagos darating na naman ng eleksyon, na naman, kung kami na naman ang kawawa. At meron po ako nakachat, hindi ko nababanggitin ng pangalan, meron pong mga proyekto ngayon na binibinbin. May mga proyekto po ngayon na hindi po agad ina-approve. Alam niyo po kung kailan ang approve, kailan sisimulan? Pag-start po ng eleksyon. Pag po yan nandiyan ang malapit ng eleksyon, para saan po yan? Pampapugi, pampagwapo sa mga politician na tatakbo. So wag naman po, dapat po ngayon pa lamang, noon pa, nagawa na po yan. Ngayon, bininbin. Hindi po agad ginawa kasi
siyempre gagamitin sa politika, magpapapogi. Yun po ang katotohanan. So, pasensya po dun sa mga tatamaan ng words ko na yon. Yun po ang ginagawa nila. So, kawawa naman po ang mga tao. Dapat mapapakinabangan na yung proyekto, mapapakinabangan na, hindi pa po nila mapapakinabangan. So, nakakapag, ng damdamin. Kawawa po. So, yun. Kaya, Bukal, ikaw muna. Kuya Ruel, ano masasabi mo dyan? Sa pagtanungan ba? Ano bang istorya niya dyan? Ay, bali po dito as Sir Glenn, ang amin pong ay napakahirap talaga ng bawat daan dito, yung pong sa transaksyon ng mga gawa nga po, sa ibang lugar pa kami napili ng mga semento, ng ibang mga gamit paggawa ng mga daan. Kaya po, saka po talagang napakaliliit pa nung kulang po kaya kami sa mga makina, mga ganun, para pagawa ng daan. Dito naman po, okay naman po dito lahat ng mga, yung lahat po ng mga, dito okay naman, hindi naman po talaga ganun yung, awan ko lang po sa ibang bayan na sinasabi nga po ni Kuya Pong. Ano po ang pinaka dyan sa agrikultura? Ano po yung pinaka kumbaga main products nyo po? Isda po. Kumbaga sa dagat. O, Mga fishing, gano'n. Laman dagat. So sa pagsasaka, ano po yan? Mga palay, yung mga root crops? Palay po. Okay. Mga niyog, meron din po ba? Marami? Po, kasi po hindi po ganun kalaki ang aming area, kaya medyo... So kalimitan dyan, mga sa tubig, yun ang kabuhayan nyo dyan. Ano po. So dapat, yun ang mga mailagay sa inyong project. Yung makakatulong sa mga, sabihin natin, na mangingisda, o kailangan ng mga panghuli, o kaya bangka, etc. Sana mga mahingi natin ng tulong. At yan sana ang gawing tulong ng government natin para sa lugar nyo. So yun po yung maganda sana diyan. Yun nga po. Sa pangingisda na nga lang po yung aming ay mga lambat. Yun sana ang pagyamanin. Oo. Kasi Sunod na yung mga sunod na yung mga palayan, root crops. Yan sana, okay yan. Opo. Yun nga po mas kaso nga sa sobrang layo ng aming bayan ay medyo hindi talaga na ng ibang magkaroon man po, hindi naman ganun medyo matagal ang proseso ng mga ganun pagdating dito sa amin ba. Kasi baka may maglagay dyan ng project, gawing maglagay ng skyway. So sayang. Maganda po. Skyway. Pero kailangan mga kailangan sa pangingisda at etc. Yeah, Glenn. Ito po, ang pinaka-ultimate solution po sa pinaharap natin, lalo sa mga project, sa mga napapag-iwan ng bayan. Isa po sagot dyan, federalismo, federalism. Yun. Sapagkat ang federalismo, federalist state, yung naging income ng buong probinsya, 80% may iwan sa kanila. 20% padadala sa national. Yun ang dapat. Tayo po kasi ngayon, a unitary form of government, democratic. Subo sa national, subo sa Maynila, namamalimos tayo. Pag hindi ka alyado, sorry. Kaya yung pong ating pinaglalaban, pinangako po yan sa atin ni Mayor Digong nung araw, Pangulong Duterte ngayon, federalismo para sa pagbabago, sagot sa kahirapan ng lahat ng Pilipino. Kaya yung pong natitira ng panahon ni Pangulong Duterte, alam ko po namang hindi pa siya nakakalimot sa pangakong federalismo. Halos ay 2 taon na po yata natitira. Siguro po yung oras na, panahon na, para pitasin niyang federalismo niya. Sa pamamaraan na alam naman nating mapayapa. Pero nasa batas. Tama. Legal. Freedom of expression. Kasi yan nga po yung pinag-uusapan natin. Hanggat ang ating uri ng konstitusyon ng pamumulitika ng gobyerno ay hindi tayo lumilipat sa federal form of government, lagi po tayong ganito, paulit-ulit lang tayo na tuwing panahon ng eleksyon, ginagamit lang ng mga politiko ang kapangyarihan nila
Isasabay ang timing ng project, pogi point, propaganda. Tama. Kaya po nakakalungkot. Nawala na po yung public services, public trust. Pogi point na lang po lagi ang habol. Kaya pag naging federal na po tayo, meron tayong jury na hindi na kailangan ng napakatagal na sa korte. At ang pinakamaganda pong pinangako ng federal, kung ano daw pong buwan nag-eleksyon at taon ng Amerika sa sabayan ng Pilipinas para hindi sila maka-impluensya. Kapag tuwing daw nag-eleksyon ng Pilipinas, ay hindi na panahon ng eleksyon sa Amerika, kaya nakakapag-impluensya ang Amerikano. Dahil pag sinabay po natin sa panahon ng Amerika ang eleksyon sa Pilipinas, hindi sila pwedeng makialam sa atin dahil mababuhasan sila ng pogi point. Napakaganda po ng plano sa federal. Yan po ay ating pinag-aaralan. Tagapakinig ako, nagbibigay din ng aking payo. Tama yun. Kaya yung po mga naunang nagsusulong ng pagbabago patungo sa federalismo, naunawaan ko po ang sagot kung bakit hindi tayo pinakinggan ni Pangulong Duterte sa mga naunang panawagan natin. Kapagkat noon pala, ay wala pa tayong pinag-ahawakang federal constitution. Ngayon po ay handang-handa na lahat. Tayo na lang ang hinihintay ni mahal na Pangulong Duterte upang ipakita sa kanya na ang panawagan patungo sa federalismo ay buhay na buhay, nag-aalab. Nakabawat bayan, bawat probinsya, handa ang lahat para sa pagbabago tungo sa federalismo sa mapayapang paraan. Yan po ay ating paghahawakan. Yan po ang sagot sa korupsyon, sa pamumulitika ng mga political dynasty. Nakakalungkot po, pasaling-saling na lang ang kaapu-apuhan. Hindi na ibigay sa iba. Para bang sila na lang ang magaling. Yeah. Wala naman po pinagbabawalan eh. Kaya lang, huwag naman kayong lahat. Napakagaling po ng Pilipino. Pinayuhan nyo tayo. Lalo ang pagmamahal, nasa puso. Kaya nga po ako'y nagagala. Si Elmer Francisco, binigyan tayo ng pagkakataon. Binigyan tayo ng kabuhayan. Ito, isang uri ng kabuhayan. Para maipahayon, maipahayag yung kanyang mga advokasya. Ng ating mga kaibigan, MRRD, CACG, kamasama tayo, walang iwanan. Sabi nga, solid DDS. Andiyan naman si Pangulo, alam natin. Ang mahal na mahal natin Tatay Digong. Ang ating mga Kuya Bongo. Ang ating Kuya Martin Dinyo. Alam naman natin kung anong pinag-umpisa natin ng 2015 ay panalo ng 2016. O konti na po natin tira. Federalismo po ay sagot sa lahat. Kaya yan po ang ating papanawagan. Ulit-ulit hanggang makamit natin sa tamang panahon. Yan po ipamamana natin. Iiwanang alamat, alaala sa ating mga kapuha-puha na tayo naging bahagi ng Pilipinas, naging federal. Ipamamagitan ng ating pagpupungyagi. Yan naman po hindi tayo naghahangad ng anumang kapalit o posisyon. Yan po maisarap para lamang ay masaya na po tayong lahat. Kapagkat matutuldo ka na ang uri ng kanilang pamumulitika. Ang mga probinsya ay aangat ng sabay-sabay, walang maiiwan, lalo ang Muslim Mindanao. Kasi nakakalungkot po, lagi na doon ang gera, patayan, ang gulo. Kapagkat napakalayo nila sa Maynila, napakasama po kasi ng imahe sa ibang bansa. Ako nag-abroad, ang Pilipinas, nakatakot, ganito sa Mindanao. Pero hindi po, tahimik po ang Pilipinas. Masarap pong maging Pilipino. Kaya lagi pong sa isang bulok, nakikita yung isang lang nangyaring pangit. Kaya po babaguhin natin lahat, ang mga kapatid natin Muslim, mahal na mahal po tayo ng mga yan. Yakap-yakap nila tao para patungo sa federalismo kapag babago. Nakakapag-alam po talaga. Malapit na po kasi. Malapit na ang 2022. Yan po sana maging tuldok sa lahat ng problema natin. Kuya po, si Arwin. Susugan ko lang. Yung nabanggit nyo po kasi sa panahon ngayon, itong ating government is unitary form of government. Yung nabanggit po ni Bukal, yan po kasi, ganito lang po yan eh. Halimbawa po ako, si Kapitan, nag-request ako ng isang, sabihin na natin, ay isang gusto ko, Inodoro na lang, Eliodoro. Ano po, pag unitary form of government, itong project ko na Eliodoro,
Pag unitary form of government, pupunta pa po ito ng national, tapos babalik pa po dito sa provincial, hanggang sa kay kapitan. Napakatagal po niyan i-approve. At the same time, bawas-bawas na po yan. Sa federalismo po na binabanggit ni Bukal Bangis, kapag ako, si kapitan, nag-request, ang pondo nandyan agad. Approve po agad yan. 80% ng budget narito na, nasa municipal mo na kung saan ka nandun. Andun agad ang budget. Hindi yung unitary form of government pupunta pa ng national, si national dadalhin sa district, sa regional, sa provincial. Wala na, halos gutay-gutay na. Chap na ang project at baka hindi pa makarating. Ganun po nangyayari. Kaya po ngayon ang estado ng Pilipinas natin mahirap kasi andiyan ang korupsyon. Ngayon kung ang government natin federal, yan po ang andyan po yung kung saan malaki po ang pagkakaiba at maitulong. At ito kasi ang senaryo. Hindi ko naman nila lahat, pero marami pong nakapwesto ngayon, nakaupo ngayon, sabihin natin, mayor, governor, vice governor, etc., senator, etc. Marami po dyan ang ayaw ng federalismo. Bakit? Kapag po hindi federal, sila po ang sila ang maapektuhan. Kapag unitary form of government, sila po kasi may mga collection. Ngayon, kung federal, wala po. Hindi po ganun kalaki ang koleksyon. Hindi ganun kalaki yung makukurap. So kahit mismo yung nauupo ngayon, hindi ko naman po nila lahat, yung mga nakaupo na yan, ayaw po nila ng federalismo. Kasi sabihin na natin, hihina. Ganun po siya. Kaya tayo na nakakaalam ng federalism, makakatulong naman, tayo kumbaga private talaga private yung nagsusulong nito. Yung mga tao na talagang naaapektuhan, yan talaga yung dapat na magtulong-tulong. Kaya kailangan gawan, ayun nga po, nabanggit mo, Kuya Bukal, yung constitution, na dapat itong federalism may ganitong constitutional, na kung saan yan po ang inaantay ni Pangulong Digong. Yan na lang po ang inaantay. Kaya noon, yung mga nagsulong po ng federalism, hindi po na-approve kasi wala namang wala naman, anong program, anong gagawin. So basta federalismo na lang, tapos na. Sino yung mga hahawak? Sino yung mga, kumbaga, magkakagulo? Kaya po ginawa ng paraan na magkaroon po ng constitutional, na kumbaga naaayon sa batas, may batas na nilagay para po dito. So ganun po siya. Kaya hopefully, itong 2021-22, sana po, kung loloobin ng Diyos, maging federal po ang bansang Pilipinas. Napakaganda po ng mangyayari. Sawa na po tayo sa hirap, sawa na po tayo sa korupsyon. So, ranas na po natin hanggang sa mga oras na to. So, sana maiba naman. So, marami pa naman tayong oras. Bukal Bangis, gusto ko muna i-congratulate naman. Congratulate kita, Calabarzon, na chairman ka na ng CCW. Congrats. At Salamat. iba na ang ating ang ating na pong president sa Quezon po ay sino na po? Si Doc JB Calamigan. Yes. Po yan, congratulations po. Ang vice president po natin sa Quezon ay si Ma'am May Abinilla. Po, so yan po. At nakita ko po sa aking notes ay tayo po ay nakikiramay pala po. Namatay po yung ating si General Danny Lim ng MMDA. So, condolence po sa family. Nakikiramay po tayo, CCW. So, yun po. Sir Bukal. Salamat sa pagbati at ang pong malungkot din ng araw ngayon ng ating pinagpipitagan na sabi nga General Danny Lim. Kaya nga. Yung makabilang buhay na. Nagulat din po sa balita kanina umaga. Condolence po sa pamilya, sa lahat ng kaibigan. Mahal na mahal din po natin ang taong yan. Yan po binalak din sana natin maging isang lingkod bayan. Di lang po talaga siya para doon. Salamat at babatiin ko rin po si Kuya po. Siya po ang nakatayo ngayon bilang
Regional po, Central Luzon po siya. President Central po siya Luzon. ng Central Luzon. Congrats po, Sir Fons. At yung Salamat ating pong po, kaibigan, yung ating pong kaibigan po sa dakilang lalawigan ng Bulacan, si Bayan Marcel po ang tumatayong Pangulo sa Bulacan Province. Congrats po, congrats. At yung ating pong mga kaibigan, dahil ako po pinagkatiwala maging Pangulo ng buong Calabarzon, Region 4A, ang ating po tumatayong Pangulo sa buong probinsya ng Rizal ay si Kuya Guillermo Kuya William Espina. Congrats po. At sa Laguna po, pinagkatiwalaan ko, hindi ako nagdalawang salita. Kuya Dong Pulyo ng San Pablo po. San Pablo. Kaibigan po natin yan, Sir Dong. Opo. At sa Batangas po ang ating isa sa kinausap at pina-apply sa pa si Kuya Aris Istulano po ng Lipa. Yan. Then, ang Quezon Province po ay pinagkatiwala ko sa ating napakasipag. Ay, sobrang sipag niyan. Mahal na mahal ang kanyang mga kababayan. Di lahat na yata lahat ng NGO, Rotary, Eagle, Kiwanis. Di lahat na yata ni Doktor. Hindi na maintindihan ko saan patadaan ng mga biyaya. Dr. JB Kalamigan po ng Lucena. Yan po nasa Bicol bago pumasko. Halos hindi na po yan natigil. Hindi na natutulog. Makapag-abot lang. Kaya nga po ako natutuwa na yung mga private individual, hindi mga politikong tao. Ay sila pa yung hindi napapagod. Hindi na kababayan tinutulong niya. Wala siya makakuha po sa Bicol, pero nasa Bicol siya. Tagalasena po siya. Yung po kasi napakaganda ang halimbawa na yung pagmamahal sa Pilipino sa kapwa ay walang boundary, walang limit, walang border, walang limitasyon kung saan ka pupunta. Hindi ba Tagalasena lang tutulungan? Hindi po. Kaya mapalag po tayo, meron tayong Dr. JB Kalamigan. Welcome po, Doc, sa ECW. Congrats po, Sir Doc. Po, sir. At muli kong pabalikan yung mga naging kaibigan po natin, yung panahon ng Kapaskuhan, yung ating pong kaibigan sa bayan po ng San Antonio, Quezon, ng ating Kuya Eric Wagan, na bukal magmahal. Hindi po yan nakalimot, nag-ambag ng kanyang kusa. Hindi ka magdadalawang salita. Mayor Bukal, Eric Wagan, maraming salamat. Laging bukas ang iyong puso. Salamat po, salamat. Taga Candelaria, tululungan ng taga San Antonio. Napakapalan po natin sa mga kaibigan. Ganyan po rin naman. Nariyan din ang mga ating Bukal Bityo, kanyang Kuya Emerson Sio, ang ating Mayor, Maki Buong Galing, hindi nakakalimot. Laging buong galing maglingkod. Ang aking kumpare, Vice Mayor Ogie Suayan. Santit ko lang, sansap lang. Pumunta ka na lang sa opisina ko, pare. Wala nang maraming usap. Pinadala pa sa araw at oras ng okasyon. Nakapakapalan po natin. Ating konsyahal na may hawak ng mga PWD, Bukal, Doba, Liwanag. Isa pa natin Bukal, kapatid niya, halos kakambal na sa ganda. Inaliwanag. Mga kaibigan po na may lagi nandyan. Nandyan din po ng mga ating gobernador, hindi nakalimot sa pamamagitan po ni Kuya Rowel Radoban po. Yung mga yaman po hindi nakakalimot. Governor Danny Suarez, Kuya Rowel Radoban, at yung mga kaibigan po natin sa CCW Superhero, siyempre hindi tayo matutuloy sa programang ito kung wala si Kuya Adrian de los Reyes bilang ating technical director. Yun, siyempre. At ating pong mga national, baka makalimot tayo kay Ma'am Mamita Lorenzo. Happy New Year, Happy Christmas. Happy New Year po, Albert Seekings. Ito po ang ating pansamantala ay sa Cavite. Tapos tinutulungan ko po siya, kausap ko na po ang Mike Delta Force ng buong Pilipinas para sumama sa CCW Superhero. Sana nga lang po ay maplansya ng 100%. Kaya napakarami pong good news. Halos magsama-sama na po, pati pong grupo ng rider ni Kuya Mel Rojas. Kahit nga po siya Rojas, ang pagmamahal naman niya sa superhero ay nandyan. Hindi naman niya itinatangging siya yung naging Rojas. Ang kanya pong mga rider club ay Region 2, Region 3, Calabarzon. Kaya nakakatuwa po, napakadali nilang lapitan, taling ipaliwanag kung anong meron ay superhero CCW ni Boss Elmer Francisco. Advokasya upang iangat ang kahirapan ng mga Pilipino. Napakarami po natin magtutulong-tulong. At shout out po doon sa ating mga kaibigan, mismo, provincial level, district president, sa ating pong regional, kay Ma'am Glenn James Rosas, Matabas, kay Kuya Edwin Sokila ng General Luna, Kuya Manny Azul, Aldwin Cervantes, Aiko Muriel, Dina,
ng Chaong. Hindi ko na po kayo malalat at baka may malimutan Opo, po. wala na tayong oras. Happy Opo. 3 Kids po. Meron Alas pa naman tayo 4 na. sa programa tuwing Merkules po, 3 to 4. Huwag na kaming kalilimutan. At siyempre, salamat lagi sa inyong dalawa. Kuya Arwin, sa Merkules, regular ka na namin kasama. Yun, kay Arwin, Hindi ka na, salamat. guys. Oh, salamat po ng marami. At ako nga po pala, isasamahan ninyo sa Sabado, alas 2 ng hapon, sapagkat ng ating Rizal CCW President ay may sariling programa, halabira ni Sir William, ay ako po magko-host muna sa kanya buong January para po siya matutuloy God. makasanloob. Okay Kaya ako po po. 2 beses niya sa salang tuwing Merkules at Sabado. Kaya wag po Okay kayong po. mananawa na sumubaybay. Kay Bukal Bangi, sa CCW Superhero, kay Boss Elmer Francisco. Ito po yung pinag-uusapan natin, may katuturan, hindi po tayo naglulukuhan dito. Hindi po ito bulahan. Ito po para umulat. Baka po may nakakatulog sa pansitan, may nakakalimot. Public servant is public trust. Ang pagmamahal po natin, huwag po natin lagyan ng bukas na mamaya na. Huwag po Okay tayo po, ganyan. okay. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Sana suklian natin yung pagmamahal sa atin ng Panginoon Diyos. Ibahagi. Share the Yun blessing. po. Kaya kung ako po So, may yun. bibigay ko po pagkakataon kay Kuya po. Hindi pa po tayo kanaka. Actually, gusto po oras natin. Maraming salamat po sa lahat ng ating viewers. So, next week po ulit, Wednesday, at kay Sir Glenn sa Saturday. So, sa ating guest, salamat. Thank you po. Salamat po, Kuya Kuya Adrian. Bukal. Thank you. Thank you.